Mr. Silent Channel. Chapter 446 hanggang 450. Try ko din. 0446. Su Qingzhou. Tuwang-tuwa, talaga. Susubukan ko rin. Kinain ng lalaking ito ang lahat ng ulam na niluto ko noong nakaraan, at hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataong subukan ang sarili kong mga ulam. Maglagay ng itlog sa iyong bibig. Gusto siyang pigilan ni Ye Fan, ngunit hindi niya alam kung paano ito pipigilan, dahil maraming pagkain ang pag-aari ni Su Qingzhou. Kaya imposibleng hindi ibigay sa kanya ang lahat ng ito. Oo nga, nang hawakan ng dila ni Su Qingzhou ang itlog, kumunat ang kanyang mga kilay, at iniluwa niya ang itlog nang hindi nagsasalita. Ba! Ito! Masyadong maalat. Hindi makapaniwalang tumingin si Su Qingzhou kay Ye Fan, gago ka ba? Napakaalat nito, paano mo ito kakainin? Awkward na ngumiti si Ye Fan, nakakain pa rin. Napagtanto ni Su Qingzhou na may mali, at sinubukan lang niya ang iba pa niyang pagkain, ngunit hindi niya kayang lunukan ang alinman sa mga ito. Ba! Suka! Gustong samuka ni Su Qingzhou. Tumatakbo sa banyo, binyanlawan ni Su Qingzhou ang kanyang bibig bago naglakad pabalik sa restaurant. Ang kanyang mga mata ay namumula sa galit, at pinandilatan niya si Ye Fan, sinungaling ka. Ang pagkain ko ay hindi masarap, sabihin mo lang sa akin ng diretsyo, bakit ka nagsisinungaling sa akin at sasabihin mong masarap? Gusto mo akong makita joke ba? Lalo na nahiya si Su Qingzhou nang maisip niya na napakahirap lunukan ng kanyang mga ulam at napakasarap ng niluto ni Feng Yueying. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Ye Fan, asawa, huwag kang matuwa, huwag ka na lang magluto, hindi ito malaking bagay, magsaya ka lang sandali. Maligayang multo. Alam mo bang kakainin nito ang mga patay? Kung tungkol dito, medyo maalat lang, medyo mapait, medyo maasim. Hindi naman masyadong exaggerated, sabi ni Ye Fan na may matigas na ngiti. Nakaramdam ng panlulumo si Su Qingzhou saglit, at wala na siya sa mood kumain na kayo, aakyat na ako. Nang makitang aalis na si Su Qingzhou, medyo natarante rin si Feng Yueying, Mr. Su, sinusubukan ka ni Ye Fan, tama ba? Wala siyang ibang ibig sabihin. Ngunit hindi nakinig si Su Qingzhou, kaya tumakbo siya sa itaas at nagtago sa study. Biglang may naiwan na 3 tao sa mesa. Bahagyang napabuntong hininga si Tita Jiang, Ye Fan, sa totoo lang, diretso mo lang itong sinabi noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, magiging mahirap. Nagsisi rin si Ye Fan. Matapos ang lahat ng mga kalkulasyon, hindi niya inaasahan na si Su Qingzhou ang magluluto sa pangalawang pagkakataon. Naisip niya na ang isang binibini na tulad niya ay hindi magiging interesado na gawin ito sa pangalawang pagkakataon. Sinisi ni Feng Yueying ang kanyang sarili, kasalanan ko ang lahat, kung hindi ay hindi magagalit si President Su. Paano kita masisisi dito? Sinadya mo ba itong hindi masarap? Umiling si Ye Fan na may mapang asar ng ngiti, at sinabing, kalimutan mo na ito, kain muna tayo, at aaliwin ko siya mamaya. Pagkatapos ng hapunan, tinulungan ni Feng Yueying si Tia Jiang na maglinis, habang si Ye Fan ay tumakbo sa itaas at kumatok sa pinto ng study. Asawa, hindi ka kumain ng hapunan, dinalhan kita ng isang plato ng prutas, maaari kang kumain, magandang sabi ni Ye Fan. Hindi tumugon si Su Qingzhou, na parang hindi niya narinig. Ilang beses na sunod-sunod na kumatok si Ye Fan sa pinto at maraming sinabi, ngunit hindi pa rin siya pinansin ni Su Qingzhou. Bumaba si Ye Fan nang walang magawa, at nakilala si Feng Yueying na kalalabas lang mula sa kusina. Nag-aalalang nagtanong ang babae, kumusta si Mr. Su? Hindi ko pa rin ako pinapansin, mukhang galit talaga ako, napabuntong hininga si Ye Fan. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Sinisi ni Feng Yueying ang sarili, alam kong hindi ako dapat sumama. Ying, tanga ka ba o hindi, sinabi mong wala itong kinalaman sa iyo, iniunat ni Ye Fan ang kanyang kamay at kinurot ang mukha ng babae. Malungkot na sinabi ni Feng Yueying, si Mr. Su ay nagsimulang matutong magluto dahil sa iyo. Tiyak na nalinlang siya sa iyo, at tiyak na malungkot siya. Kailangan mong hikayatin siyang mabuti at huwag siyang malungkot. Nanlumo si Ye Fan, nagsinungaling din ako sa kanya para mapasaya siya. Hindi ko alam na magiging ganito. Balik muna ako, pag-isipan mong mabuti, ano ang dapat kong gawin? Ayaw ni Feng Yueying na manatili pa rito, baka lalo pang malungkot si Su Qingzhou. Si Ye Fan ay walang maisip na ibang paraan sa ilang sandali, kaya sinabi niya, ibabalik kita. Lumabas lang ako para maglakad-lakad at tingnan kung may isip akong magpapasaya sa kanya. Bagamat naramdaman ni Feng Yueying na hindi ito kailangan, ngunit kailangan siyang ibigay ng lalaki, wala siyang pagpipilian kundi ang pumayag. Sa katunayan, si Feng Yueying ay hindi nakatira sa malayo. Inabot ng 10 minuto sa kotse bago makarating sa pinto ng villa kung saan nakatira si Feng Yueying. Wala pa ring ideya si Ye Fan, at iniisip kung strawberry donuts lang ang kaya niyang bilhin. Kung ang trick na ito ay ginagamit ng higit pa, ito ay tinatansya na ang epekto ay lubos na mababawasan. Ye Fan, nakauwi na ako, gusto mo bang umupo o bumalik? Mahinang tanong ni Feng Yueying.
Saglit na natigilan si Ye Fan, at napagtanto niya na pinag-iisipan niya si Su Qingzhou, at walang sinabi kay Feng Yueying. Nang makitang hindi nagreklamo ang babae, at malambing at maganda pa rin, nakaramdam ng labis na kahihiyan si Ye Fan. Ying, pasensya na, sinubukan kong pasayahin si Xiao Shu, kaya iniwan kita ngayon. Inabot ni Ye Fan at marahang hinawakan si Feng Yueying. Hindi, umiling si Feng Yueying, sa totoo lang napakasaya ko, maaaring baliwalain ni Mr. Su ang ating relasyon at hayaan akong pumunta sa iyong bahay para sa hapunan. Ano ka ba at sa amin, kami ay isang pamilya at mabubuhay ng magkasama sa lalong madaling panahon, natatawa si Ye Fan. Kinagat ni Feng Yueying ang kanyang ibabang labi at mahinang sinabi, hindi maganda iyon, nahihiya ako. Malamig sa labas, ngunit tila unti-unting tumataas ang temperatura sa loob ng sasakyan. Tiningnan ni Ye Fan ang babae sa dilim, tulad ng isang kaakit-akit na bagonya, naamoy ang kanyang mahinang halimuyak, at hindi napigil ang hawakan ang pisngi ni Feng Yueying. Ying, saglit lang tayo sa kotse, pwede ba kitang yakapin? Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, anuman ang pagpayag ni Feng Yueying o hindi, binuhat niya ang maselang katawan ni Feng Yueying mula sa kanyang driver's seat patungo sa co-pilot. Sa kabutihang palad, ang kotse na ito ay may sapat na espasyo, ngunit ito ay puno pa rin ng mga sticker. Inilipat ni Ye Fan ang upuan ng kotse pabalik, hinaplos ang buhok ng babae gamit ang isang kamay, habang ang kabilang kamay ay gumagala sa likod at ibaba nito. Nagkatinginan ang dalawa, at nang hindi nangangailangan ng mga salita, naghalikan si Ye Fan. Napagtanto din ni Feng Yueying kung ano ang malapit nang mangyari, ngunit ginawa niya ito kasama si Ye Fan noong huling beses na nasa opisina siya at minsang naupo sa kotse, kaya wala siyang pakialam. Lalo na ngayon, naramdaman niyang mas pinahahalagahan siya ng lalaki, umaasang masiyahan si Ye Fan. Pagkatapos ng kalahating oras, paralisado si Feng Yueying sa katawan ni Ye Fan, tumutulo ang pawis, basa ang bang sa noo, pulang-pula ang mukha ng babae at hinihingal. Asawa, hindi ko kaya. Napakaganda mo. Nanginginig ang maselang katawan ni Feng Yueying na hindi mapigilan, ang sarap na pakiramdam mula sa kanyang katawan. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinawag niyang asawa si Ye Fan. Bagamat hindi pa gaanong masaya si Ye Fan, ayaw niyang masyadong pakialaman ang babae. Hinalikan niya ang matamis nitong labi at sinabing, sige, magbihis ka na, huwag kang sipon. Kung hindi ka makalakad, babuhitin kita. Nagpout si Feng Yueying at tinitigan si Ye Fan, talaga, malambot ang mga binti ko, at namamanhid pa ang ilalim. Asawa, pakisundo ako. Tinatamad akong magsuot ng damit ko. Kabanata 0447 mga paputok. 0447 ito ay. Bihirang makita si Feng Yueying na parang spoiled na bata, napalunok si Ye Fan, at hindi na makapaghintay na kunin muli ang baril, ngunit nagpipigil pa rin siya. Magkakaroon ng mga pagkakataon sa hinaharap, at ito ay magiging mahabang panahon sa Japan, ngunit hindi mo masyadong mabuli ang sarili mong babae. Pagkatapos umalis sa bahay ni Feng Yueying, naglakad si Ye Fan pabalik sa Belo County ng mag-isa. Bagamat nagkaroon ako ng matinding laban sa babae at nabuhayan ako ng loob, wala pa rin akong naisip na magandang paraan para mapasaya ang pamilya. Habang naglalakad ako, bigla akong nakarinig ng mga paputok na pumutok sa ere sa di kalayuan, chirp chirp, na pumuputok ng nakakasilaw na paputok. Tinampal ni Ye Fan ang kanyang noo, masayang ngumiti, nagmamadaling binilisan ang kanyang lakad, at tumakbo sa malapit na supermarket. Makalipas ang kalahating oras, tumakbo si Ye Fan pauwi sa pinto na may hawak na dalawang malalaking paputok at isang bangkus ng maliliit na engkanto stick. Maraming tao sa kalsada ang natigilan nang makita nila si Ye Fan na tumatakbong mag-isa na may dalang napakabigat na paputok, ngunit si Ye Fan ay walang oras upang bigyang pansin ang iba, at inilagay ang mga paputok sa pintuan ng kanyang bahay, na nagkataong kay Su Qingzhou. Pag-aaral. Hindi nagtagal ay nagliyab ang mga paputok at, whoosh, whoosh, ay bumubulusok sa ere. Habang sumasabog sa hangin ang napakagandang mga paputok, ang tunog na napakalapit ay natural ding narinig ni Su Qingzhou sa pag-aaral. Nakayuko ang babae sa isang anti-gong sofa, tulala at malungkot. Nang marinig niya ang tunog ng mga paputok, tumingin siya sa direksyon ng balkonahe, nalaman niya na nasa harap ito ng kanyang bahay. Tinapakan ni Su Qingzhou ang kanyang tsinelas, binuksan ang pinto, at naglakad papunta sa balkonahe. Nang tumingala siya, nakita niyang namumukadkad ang napakarilag na paputok sa kalangitan. Maligayang bagong taon. Asawa. Isang fairy stick ang kumislap at lumitaw sa larangan ng paningin ni Su Qingzhou. Nagulat si Su Qingzhou, at nang mapagtanto niya ito, napagtanto niyang nakatayo na si Ye Fan sa tabi niya. Na may maliwanag na ngiti sa kanyang mukha, mabilis na inalog ni Ye Fan ang fairy wand, at ang gintong apoy na liwanag ay gumuhit ng simbolo sa hangin. Ipinikit ni Su Qingzhou ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig, natural na gusto niya ito sa kanyang puso, ngunit kapag naisipan niyang magluto, nakaramdam pa rin siya ng pagkalumbay. Sinumang masaya sa iyo ay masyadong tamad na magmalasakit sa iyo, sabi ni Su Qingzhou, ibinalik ang kanyang ulo sa pag-aaral. Ngunit inihagis ni Ye Fan ang engkanto stick, at niyakap ang babae ng direkta sa prinsesa gamit ang dalawang kamay.
Pagkatapos niyang yakapin siya ng paalang, pinalakas ni Ye Fan ang kanyang mga paa at dinala si Su Qingzhou sa bubong. Ah! Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Bulalas ni Su Qingzhou. Ang itaas na palapag ng mansyon na ito ay may maliit na patag na bubong, ibinaba ni Ye Fan si Su Qingzhou, kinuha ang engkanto stick sa lupa, at ibinigay kay Su Qingzhou. Miss, huwag kang magalit sa akin, New Year's Eve ngayon, ang saya-saya natin, di ba? Nakangiting sabi ni Ye Fan. Kinagat ni Su Qingzhou ang kanyang ibabang labi, kinuha ang engkanto stick, at malungkot na sinabi, masama ang luto ko, paano ako magiging masaya, dapat isipin mong mas masama ako kaysa sa senior sister. Maaaring matuto ang langit at lupa, Mrs., nagkasala ka sa akin. Hindi ko naramdaman na kahit sinong babae sa mundo ay mas mahusay kaysa sa iyo. Kung hindi, bakit hindi ako magpakasal sa iba at kailangan mong pakasalan? Ibinuka ni Ye Fan ang kanyang mga kamay. Naniniwala ang demonyo sa iyo, iniisip mo lang na bata ako at maganda, para pakasalan mo ako, at kapag nasa 30 anyos na ako, kapag tumanda na ako, hindi mo na ako gusto. Mapait na nagreklamo si Su Qingzhou, hindi ako makakagawa ng gawaing bahay. Hindi ako marunong magluto, hindi ako maalalahanin, hindi ako malumanay, kapag matanda na ako, sino ang may gusto sa akin? Si Ye Fan ay malapit nang umiyak, ang babaeng ito ay masyadong nag-iisip, ano ang iniisip niya? Sa kabutihang palad, si Ye Fan ay isa ding nagbabasa ng mga libro. Sa kasong ito, ang mga salita ng isang babae sa pangkalahatan ay upang makakuha ng isang pakiramdam ng seguridad mula sa isang lalaki, umaasa na makaramdam ng pagpapahalaga, at umaasa na ang isang lalaki ay suyuan siya. Bagamat medyo nahirapan si Ye Fan, sinabi pa rin niya na may seryosong mukha, asawa, hindi ba sinabi ko sa iyo sa araw, sa katunayan, ang hitsura mo ay hindi na mahalaga sa akin. I love you is to love everything about you, kahit matanda ka na, hindi ako titigil na mahalin ka dahil sa ganitong bagay, dapat itigil mo na ang iniisip mo, malulungkot ako ng sobra. Hoy, wala ka na dito, isa kang malaking sinungaling. Natuwa si Su Qingzhou, ngunit kusa siyang nagpout. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, bakit sinungaling na naman ako? Kung hindi kita mahal, papatayin ako ng 5 kulog. Ang mga ulam na ginawa ko ay sobrang hindi masarap, at kinain mo ang mga ito sa huling pagkakataon. Nagsinungaling ka sa akin at sinabi mong masarap ang mga ito. Hindi ka sinungaling. Miss, hindi mo ba naiintindihan? Kahit na ang lasa ay medyo kakaiba, ngunit ginawa mo ito para sa akin, ang pakiramdam na ito ay napakasarap sa ulam. Kung ikukumpara sa malalim na pakiramdam na ito, ano ang lasa? Mukhang sincere si Ye Fan. Pula at mainit ang mukha ni Su Qingzhou, sa pag-aakalang ang taong ito ay higit na makakapagpadala ng mga shell na pinahiran ng asukal, ngunit bakit parang ang sarap sa pandinig? Pagkatapos, mamaya na ako, ginagawa ko para kumain ka araw-araw, okay? Sadyang makitid na sabi ni Su Qingzhou. Naninigas ang ekspresyon ni Ye Fan nang marinig niya ito, at napangiti siya, mabuti naman. Pero, Mrs., hindi ka ba masyadong abala, kaya mo paminsan-minsan, hehe. Hehe. Galit na ngumusto si Su Qingzhou, alam kong sinusuyo mo akong maglaro. Ayaw mo talagang kainin ang pagkain ko. Umalis ka na. Wala na akong pakialam sa iyo. Kasama. Sabi nito, bababa na ang babae. Nagmamadaling niyakap ni Ye Fan ang manipis na baywang ni Su Qingzhou mula sa likod, inilapit ang kanyang bibig sa tenga ng babae, at mainit na bamantong hininga, asawa, mahal kita. Ang maselang katawan ni Su Qingzhou ay nanginig, medyo nanigas, at bamulong, bitawan mo ako, hindi ako naniniwala. Mahal na mahal kita, wag kang magalit sa akin ha. Si Ye Fan ay nagpatuloy sa pagsasalita ng mahina. Sa wakas ay tumigil si Su Qingzhou sa pagpupumiglas, natahimik siya saglit, at pagkatapos ay bamulong, hindi ako galit sa iyo, galit ako sa sarili ko, sobrang tanga ko, kaya ko pang magluto ng pagkain. Sobrang hindi masarap, at masama ang ugali ko, ikaw o si Tita Jiang ay hindi naglakas loob na sabihin sa akin ang totoo, galit ako sa sarili ko ng ganito. Asawa, paanong masama ang ugali mo, napakabait at simple mo, hindi ko akalain na masama ang ugali mo, naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, ang cute pa ring magalit paminsan-minsan. Kunin mo ako bilang isang 3 taong gulang na bata, sa totoo lang alam ko ito sa aking sarili, ngunit kung minsan ay hindi ko makontrol ang aking sasabihin, at hindi ko ito mababawi. Gusto ko lang iligtas ang mukha. Mahinang sabi ni Su Qingzhou. Ngumiti si Ye Fan, pinaikot ang babae, inabot at hinawakan ang kanyang mukha, tinitingnan ng magandang maliit na diwata na nagtanggal ng kanyang iceberg na hitsura, na nagpapakita ng nakakaawa at kaakit-akit na hitsura. Marahil si Su Qingzhou sa sandaling ito ay ang tunay na kanya, isang batang babae sa edad na 20s, na may kaunting pagiging bata, medyo hanggal, medyo cute. Hindi ang may hawak ng kapalaran ng 10,000 empleyado at kumokontrol sa isang malaking imperyo ng negosyo, ang babaeng presidente ng iceberg na nagtuturo sa bansa. Sa pagtingin sa maselang at halos walang kapintasang babae sa kanyang harapan, si Ye Fan ay patuloy na nakatingin sa kanya ng malumanay, na para bang siya ay nahuhumaling. Bakit ka nakatitig sa akin, tanga?
Nahiya si Su Qingzhou sa hitsura ni Ye Fan, kinuha niya ang Encanto Stick, at sinabing, bilisan mo at sindihan mo ito ng lighter. Ibigay mo sa akin, hindi bale. Bigyan mo ako, paano mo ako gustong maglaro? Kabanata 0448 Sumisigaw na asawa. 0448. Nag-react lang si Ye Fan at nagmamadaling sinunog ang fairy stick para sa babae. Kaagad, nag-order siya ng dalawa pa, at hiniling kay Su Qingzhou na kumuha ng dalawa, at isa para sa kanyang sarili, na nagsasaya sa kanyang sarili sa bubong. Hoy, paano mo iginuhit ang pag-ibig ngayon? Bakit hindi ko ito iguhit? Sinubukan ni Su Qingzhou ang kanyang makakaya upang gumuhit sa hangin, ngunit hindi niya maipakita ang buong pagmamahal. Masayang sinabi ni Ye Fan, tawagan ang asawa, at tuturuan kita. Pumunta ka sa impyerno. Kung hindi ka nagtuturo, huwag kang magturo. Pinandilatan siya ni Su Qingzhou. Lumambot ang damit ni Ye Fan, kaya kinailangan niyang sabihin, iyon ay dahil misis, hindi ka mabilis mag-drawing, kailangan mong maging mabilis. Sa pagsasabing iyon, gumuhit si Ye Fan ng isang serye ng mga puso, na labis na kinaiinggitan ni Su Qingzhou. Asawa, gutom ka ba, gusto mo bang bumili ng donut para sa iyo? Tanga, anong donut ang kinakain mo ng huli, pinapatay mo ako. Pumunta ka at dalhan mo ako ng prutas. Kung gayon, bakit hindi ka uminom ng sopas ng tadyang ng baboy? O kumain ng nilagang baboy? Sabi ng lahat gusto mo ng plato ng prutas. Baboy ka ba? Sa oras na ito, kung kumain ka ng nilagang baboy, papatayin mo ako, para mas may kumpiyansa akong makahanap ng ibang babae. Hindi ba? Si Ye Fan ay pawis na pawis, nang hihinayang sa kanyang pagiging madaldal, at nagmamadaling kumuha ng isang plato ng prutas at inilagay ito sa bubong. Nang kumain si Su Qingzhou ng prutas, biglang may naalala ang babae at sinabing, nga pala, nasaan si Tita Jiang? Hayaan natin siyang lumabas, para maglaro din. Mukhang bumalik si Tita Jiang sa bahay upang magpahinga. Ngayon, pakiramdam ko ay medyo kakaiba siya kapag nakita niya ang muswesiya na iyon, sabi ni Ye Fan. Tumanggaw din si Su Qingzhou, medyo kakaiba, siguro dahil sa nangyari sa nakaraan. Hindi rin maisip ni Ye Fan, ngunit dahil walang sinabi ang matanda, hindi na ito maginhawa para sa kanya na magtanong pa. Naglalaro silang dalawa, at naubusan sila ng isang bag ng fairy sticks, kaya naupo na lang sila sa bubong, pinagmamasdan ang kalangitan sa gabi ng Huahay. Ang mga paputok ng bagong taon ay patuloy na namumulaklak, at tahimik na naghihintay sa countdown ng bagong taon ng magkasama. Nang tumunog ang kampana ng bagong taon, nilingon ni Ye Fan si Su Qingzhou at nakangiting sinabi, ito ang ating unang bisperas ng bagong taon, manigong bagong taon, asawa. Well, itinikom ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi, hindi alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob, samandal siya at hinalikan ng pisngi ni Ye Fan gamit ang kanyang mga labi. Matapos ang maliit na halik na ito, si Su Qingzhou ay nahihiyang lumingon, hindi nang ahas na tingnan ang lalaki. Tila tinusok ng kuryente ang puso ni Ye Fan, nagulat siyang tumingin sa babae. Walang sabi-sabi, niyakap niya si Su Qingzhou, at hinalikan ito ng mariin. Sa kalangitan sa gabi, ang mga paputok ng bagong taon ay namumulaklak. Sa ilalim ng kalangitan sa gabi, may dalawang lalaki at babae na magkayakap at naghahalikan. Isang taon na ang lumipas, napakabilis ng panahon. Bali Island, Bulgari Villa Hotel, Serena na nakabakini, nakahiga sa upuan, umiinom ng red wine, nakatingin sa Seaside Brilliant Fireworks, na may emosyong sinabi. Sa tabi niya, minamasahe ng isang profesional na spa technician ang kanyang mga binti. Sa sandaling ito, lumabas sa villa ang isang lalaking naka-bathrobe. Hanggang kailan tayo dito? Tanong ng lalaki. Sabi ni Salina nang hindi lumingon, ano ka ba nagmamadali, napakagandang tanawin, ganoon kaginhawang hotel, ang iba ay hindi nagkaroon ng pagkakataong manatili kung nais nilang manatili, dadalhin kita dito upang kumain at mabuhay ng walang kabuluhan, dapat kang magpasalamat sa akin. Ako, si Song Xinghe, ay hindi pumunta dito para magsaya, gusto kong maghiganti. Gusto kong ibalik lahat ng nawala sa akin. Puno ng galit ang mga mata ni Song Xinghe. Nasipa ba ng asno ang ulo mo, o nasunog ba ang utak mo ng makamandag na apoy ng paghihiganti? Masungit na sinabi ni Salina, ngayong hindi na tayo mahanap ni Ye Fan, malamang nagtaas na siya ng bantay, nagmamadali kang pumunta doon. Kahit anong gawin mo, mahuhuli ka lang niya. Sa tingin mo ba napakatanga ni Ye Fan, pagkatapos malaman ang iyong Android routine, hahayaan ka ba niyang makatakas ng ganoon kadali? Kapag nahanap ka na niyang muli, huwag kang umasa sa paghihiganti, gagamitin niya ang apoy ng impyerno para sunugin ang kaawa-awang kaluluwa mo. Kinagat ni Song Xinghe ang kanyang mga ngipin, kung gayon bakit mo ako dinala dito? Di ba sabi mo gusto mo akong bigyan ng pagkakataong makabalik? Kung hindi ka marunong mag-enjoy sa mga bagay-bagay, ano ang silbi ng paghihiganti? Sabi ni Salina. Si Song Xinghe ay hindi gustong tumingin sa tanawin, at same time na sinabi, kung gayon, kailangan mong bigyan ako ng isang layunin, kung hindi, naghihintay ka ba dito buong araw? Layunin. Sumulyap si Salina sa kanya, mayroon akong 2 piraso ng mamahaling materyales na inagaw ni Ye Fan, ngunit hindi ko alam kung saan nakatago ang mga ito.
Matapos manatili sa Huahay ng ilang sandali, wala akong makitang anumang palatandaan. Tulungan mo akong mahanap muna ang mga bagay, natural na bibigyan ka nito ng pagkakataong patayin si Yefan. Anong material? Hindi mo ba mahahanap ito sa iyong sarili? Kidnapin ang kanyang babae, o lumabas sa kanyang mansyon. Nagtataka si Song Xinghe. Sinabi ni Salina, ito ay isang huling paraan lamang. Kung hindi ka maaaring makipag-ugnay ng direkta, bakit ipagsapalaran ito? Sa underground world, ang kaligtasan ang pangunahing layunin. Nailigtas na kita minsan, ngayon na ang pagbayaran mo sa akin, kung magagawa mo ito para sa akin kung nahanap mo ang dalawang materyales na iyon, natural na bibigyan kita ng mas maraming mapagkukunan upang matulungan kang makamit ang iyong mga layunin. Ang mga mata ni Song Xinghe ay kumikislap, at isang ngisi ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig, nakahanap ka na ng tamang tao para sa bagay na ito, marahil ay talagang matutulungan kita. Maaari ka ring. Oh, kung gayon maghihintay ako at tingnan. Humajijek si Serena. Sa unang araw ng bagong taon, parehong masaya at nagsisisi si Yefan. Ang masaya ay nakagabi, ang distansya sa pagitan ng Su Qingzhou at Su Qingzhou ay mas malapit. Bagamat tumanggi pa rin ang babae na tawagin siyang asawa, at least noong naghalikan ang dalawa, kitang-kita ko ang tamis sa pagitan ng magkasintahan. Nang hihinayang, syempre, walang nangyari maliban sa isang mainit na halik, at wala akong mahawakan kahit ano. Gayunpaman, alam din ni Yefan na hindi siya makakain ng mainit na tofu sa pagmamadali, kaya nagawa niyang hikayatin ang kanyang asawa na maging mas masunurin, at pakiramdam niya ay malapit na ang mga araw ng pagsakop sa tulay. Pagkatapos gumising sa umaga para magsanay at kumain ng almusal, nag-apply sina Yefan at Su Qingzhou at gustong pumunta sa orphanage, dahil sa unang araw ng bagong taon, kailangang maglinis ang orphanage, kaya nakasanayan na niyang tumulong. Matapos itong mabalitaan ni Su Qingzhou, pumayag din siya na huwag na siyang pumasok sa trabaho. Nagmaneho si Yefan papunta sa orphanage, at pagdating niya sa gate ng ospital, nakita niya ang isang eksena na ikinagulat niya. Nakita ko ang isang itim na buhok na puting babae na nakasuot ng itim na leather coat, na bumagsak sa lupa. Ito ay ang uwak, isa sa mga bantay ng Netherworld. At ang uwak ay nakatitig na may bakas ng galit sa kanyang mga mata, nakatitig sa isang malamig at magandang babae na nakasuot ng apoy na pulang Amerikana na may itim na buhok na bumabagsak na parang talon sa kanyang baywang, ito pala ay si Xiao Ziner. Pupunta ako. Bumaba si Yefan sa kotse, tumakbo ng mabilis, at tinulungan ang uwak, Xiao Ziner. Anong ginagawa mo? Nakita ni uwak si Yefan, at wala siyang pakialam sa sakit sa kanyang dibdib, kaya gusto niyang lumuhad at magpugay. Okay, huwag kang magsulot. What the hell happened? Labis na nagulat si Yefan, bakit pumunta si Xiao Ziner sa welfare home, itong babaeng Phoenix ay masyadong abala, nandito ba siya para guluhin siya? Kabanata 0449 Palihim. 0449. Ito ba ang iyong subordinate? No wonder it's sneaky, I thought it was a killer, mahinang ngumuso si Xiao Ziner. Ang uwak ay nagngangalit ng kanyang mga ngipin ng ayaw, at iniulat ang sitwasyon kay Yefan. Sumunod pala ang uwak sa batang babae sa orphanage upang protektahan si Du Yuner, ngunit dumating din si Xiao Ziner at natuklasan ang pagkakaroon ng uwak. Bilang resulta, inilabas ni Xiao Ziner ang uwak at diretsyong ibinaba. Siya ang bodyguard na inayos ko para kay Yuner, hindi mo ba alam na hindi siya mamamatay tao? Naramdaman ni Yefan na sinasadya ng babaeng ito. Sinabi ni Xiao Ziner na may masamang tingin, wala akong pakialam, hindi ba ito pagpatay, gusto mo bang manindigan para sa iyong mga nasasakupan? Si Yefan ay walang oras upang labanan muli ang babaeng ito, at hayaan mo nang umalis ang uwak. Pagkatapos ay nagtanong siya, ano ang ginagawa mo rito? Bakit, ang welfare home na ito ay pinamamahalaan ng iyong pamilya? Maaari kang pumunta, ngunit hindi ako makakapunta. Malungkot na sabi ni Xiao Ziner. Kanina pa ako nandito, andito ako para maglinis ngayon. Ano ang dahilan mo? Tanong ni Yefan. Sinabi ni Xiao Ziner, pupunta ako para makita kang naglilinis. Ako. Hindi na makapaghintay si Yefan na iangat ang ulo ng babaeng ito para makita kung paano lumalaki ang utak niya, anong kalokohang dahilan ito. Phoenix girl, hindi ka ba nai-inlove sa akin? Sinadya mo ba akong lapitan? Tanong ni Yefan na may makitid ng ngiti. Nanlamig ang gilid ng mga mata ni Xiao Ziner, maniwala ka man o hindi, sinunog ko ang kotse mo. Nagpout si Yefan at tumigil sa pag-provoke sa baliw na babae, biro lang, anong ginagawa mo, Tara, gusto mo bang manatili? Teka lang, pasok na ako. Pumasok si Yefan sa orphanage, ngunit sumunod si Xiao Ziner. Maraming bata ang masayang tumakbo nang makita nila si Yefan, at binati rin sila ni Yefan ng Happy New Year. Marami ring mga bata na namangha sa itsura ni Xiao Ziner matapos makita si Xiao Ziner, pero medyo nahihiya sila. Yefan, nandito ka ba? Si Din Li Shuhua ay abala sa isang walis nang makita niya si Yefan na nakangiti at nagpupunas ng pawis sa kanyang noo. Nang makita ni Yefan si Din Li, hindi niya maiwasang magulat, President, bakit parang mas payat ka? Masama ka ba kamakailan? Sa palagay ko hindi ka tama. Malinaw na nakikita ni Yefan na tila mas maraming batik sa mukha si Din Li, at mas mabilis siyang tumatanda.
Pero dahil matanda na talaga si Dean Lee, normal na sa kanya ang pamayat at pamayat ang kutis pagkatapos ng pagod. Hoy, huwag mo nang isipin, bakit ako tinatanong ng mga tao, at ngayon lang ako tinanong ni Yuner, ayos lang talaga ako, nagpunta lang ako sa ospital para sa medikal na pagsusuri noong nakaraang buwan, natatawang sabi ni Director Lee. Nag-aalala pa rin si Ye-fan at sinabing, President, maaari ba kitang bigyan ng pulso? Masayang sabi ni Dean Lee. Sige, pag-usapan ko ito kapag tapos na ako, pumasok ka muna at tulungan mo si Yuner. Walang magawa si Ye-fan, isang pulso lang, hindi ito magtatagal. Mabuti naman ang kalusugan ko, bakit mo ba iniisip na may sakit ako, ang dami ko pang dapat asikasuhin ng mga bata, sa tingin mo inaasar kita. Nakangiting saway ni Dean Lee. Hindi nang ahas si Ye-fan na lumalim nang marinig ang sinabi ng matanda, kung hindi ay parang inaasahan niyang magkakasakit ang matanda. Sige, mauna na ako, sabi ni Ye-fan. Sa sandaling ito, si Do Yuner ay lumabas ng bahay na may dalang mop, at nang makita niya sina Ye-fan at Xiao Ziner, ang babae ay natigilan. Kuya Ye-fan, ikaw, bakit kasama mo si Miss Xiao? Curious na tanong ni Ye-fan, Yuner, kilala mo ba siya? Miss, nandito ka ba para hanapin ako? Kumurap si Xiao Ziner at sinabing, hindi, narito ako para makipaglaban sa kanya. Sabi ni Xiao Ziner at itinuro si Ye-fan. Natigilan si Ye-fan, hoy. Anong pinagsasabi mo? Bakit gusto mong makipag-away ulit? Kung hindi ka lalaban, hindi mo ba hahanapin ka? Sabi ni Xiao Ziner. Okay lang na hanapin ako, nai-inlove ka ba sa akin? Love your size. Mamatay man ang lahat ng lalaki sa mundo, hindi ako magugustuhan ng ganit na lalaki na katulad mo. Inilibot ni Xiao Ziner ang kanyang mga mata. Naramdaman ni Ye-fan na may mali, kaya nagtaka siya, Yuner, nilapitan ka na niya dati. Tumango si Do Yuner at may sasabihin sana, ngunit naputol ito ni Xiao Ziner. Bakit ka ba walang spine, sumasagot ka kapag tinatanong kanya? Bakit mo sasabihin sa kanya? Siya ba ang lingkod niya? Malungkot na sabi ni Xiao Ziner. Si Do Yuner ay hindi makapag-react ng kaunti, ang pag-iisip na ito ay hindi maipaliwanag sa kanya, sinabi niya, Miss Xiao, pinuntahan mo ba ako? Hindi. Muling itinanggi ni Xiao Ziner. Oh, sabi ni Do Yuner, kung gayon, may itatanong ako sa iyo. Hindi ko alam. Nagmamadaling sabi ni Xiao Ziner. Hindi man lang ako nagtanong, sinabi mo lang na hindi mo alam. Lubhang agrabyado si Do Yuner. Hindi ko alam. Hindi ko alam, hindi ko alam. Huwag ka nang magtanong. Sigaw ni Xiao Ziner, at tumakbo sa isang swing sa tabi niya, at nagsimulang umindayog. Napabuntong hininga si Ye-fan, ang Xiao Ziner na ito ay dapat kasing edad ni Do Yuner, o mas matanda pa ng kaunti, ngunit bakit napakawalang muwang niya? Yuner, pumasok tayo at mag-usap. Si Ye-fan ay masyadong tamad na bigyang pansin ang baliw na babaeng ito, at nagplanong makipag-chat kay Do Yuner sa loob habang naglilinis. Ngunit pagkaalis pa lang, si Xiao Ziner ay lumapit na parang bugzo ng hangin at nagsabi, ano ang gagawin mo? Lumingon si Ye-fan, ano pa ba ang magagawa mo? Maglinis ka. Wala akong nakitang ganito kar aming mga tiya at tiyuhin na nagtatrabaho dito. Di ba? Isa kang sinaunang martial artist, huwag kang gumawa ng pisikal na gawain, pupunta ka ba sa ampunan para mabaliw sa umaga? You dare say I'm crazy. Maniwala ka man o hindi, sinunog ko ang lugar na ito. Galit na sabi ni Xiao Ziner. Ang lakas ng loob mong sumunog. Nainis din si Ye-fan, wala talagang bottom line ang babaeng ito dahil kaya niyang mag-apoy sa sarili niya. Nagmamadali si Do Yuner, kaya dali-dali siyang tumayo sa pagitan nilang dalawa, nagmamakaawa, naku, huwag kang mag-away sa walang kwentang bagay na ito, Kuya Ye-fan, umalis na tayo at maglinis. Miss Xiao, maaari mong gawin ang anumang gusto mo, hindi mo kailangang maglinis, o kung hindi, paglalaruan mo ang mga batang iyon o kung ano. Napakaganda mo at mamahalin ka ng mga bata. Narinig ito ni Xiao Ziner at sinabing may kasiyahan, tama, napaka-cute ko, dapat gusto ako ng mga bata. Well, ano ang gusto mong paglaruan ko ang mga bata? Pilit nang umiti si Do Yuner, akala niya noon ay mahirap pakitunguhan ang Xiao Ziner na ito, ngunit ngayon ay nalaman niya na ang babaeng ito ay talagang isang bata na may ugali, at kung magsalita siya ng ilang magagandang salita, agad siyang naging masaya. Sinulyapan ito ni Do Yuner at nalaman na ang 5 taong gulang na batang babae na si Tuan Chuan ay naiinip na umiindayog doon, kaya sinabi niya, Tuan Tuan ang pangalan ng babaeng iyon, Miss Xiao, gusto mo bang makipaglaro sa kanya sa isang bahay? Ang susunod na laro ay chess o kung ano. Tumingin si Xiao Ziner, at nalaman na ang pinuno ng grupo ay gawa sa pink at jade, at ang kanyang bilog at mataba na mukha ay napaka-cute, kaya't nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabing, sige, laruin ko siya. Naalala ni Ye-fan, huling beses na nakipagtalo si Su Qingzhou kay Tuan Chuan dahil sa isang kahon ng donut, kaya dali-dali siyang sumigaw, masama ang ugali ng batang ito, hinayaan mo siyang umorder. Chapter 0450 Masama ba ang ugali ko? 0450. You remind me. Masama ba ang ugali ko? Naiinis na sabi ni Xiao Ziner. Nawala ng salita sina Ye-fan at Do Yuner, kaya kinailangan nilang sumama sa kanya.
Nang makapasok ang dalawa, tumulong si Yefan sa pagpupunas ng sahig, habang si Duyuner ay nagpalit ng trabaho sa paglilinis ng salamin at sinabing, Brother Yefan, sa tingin ko ay may kinalaman ang Miss Xiao na ito sa aking karanasan sa buhay. Natigilan si Yefan. Bakit mo nasabi iyan? Naaalala mo ba ang sinabi ko sa iyo, noong huling beses kong inalis ang pagkidnap kay Song Xinghe, ito ay dahil hindi ako marunong mag-apoy, hininaan ni Duyuner ang kanyang boses, sa takot na marinig. Nang inag ang buong katawan ni Yefan, nakalimutan na niya ito noon, ngunit ngayon, nang marinig niya ito ay talagang, kitikot-takot. Paano mo malalaman na si Xiao Ziner ay maaaring gumawa ng apoy? Tanong ni Yefan. Maikling ipinaliwanag ni Duyuner ang huling pagkakataong hinanap siya ni Xiao Ziner at nagsunog ng bola bago umalis. Matapos itong pakinggan ni Yefan, lalo niyang naramdaman na maaaring totoo ang sinabi ni Duyuner, ngunit hindi siya makapaniwala. Hindi kaya ang babaeng kilala niya mula pa noong bata pa siya ay isa pang babaeng Phoenix? Loko rin ito. Sinabi ni Yefan, Yuner, ang bagay na ito ay napakaseryoso. Para sa iyo, hindi pa alam kung ito ay isang pagpapala o isang sumpa. Huwag magmadali upang harapin si Xiao Ziner, susuriin ko ito para sa iyo. Bueno, alam ko, ako. Natatakot din ako, ngunit talagang gusto kong malaman kung saan ako nanggaling, sabi ni Duyuner na may nahihirapang ekspresyon. Si Yefan ay nagmamadaling tumawag sa telepono at ipinaalam kay Sally Ye. Noong nakaraan, tinanong ko si Sally Ye na suriin ang pinagmula ng sinaunang Jade, ngunit walang bakas, marahil ang direksyon ng pagsisiyasat ay hindi tama. Sa pagkakataong ito, hiniling ni Yefan kay Sally Ye na subaybayan ang babaeng Phoenix upang makita kung ang background ng babaeng Phoenix ay nauugnay sa sinaunang Jade na ito. Pagkatapos ng tawag sa telepono, sinabi rin ni Yefan kay Duyuner na ihinto muna ang pag-iisip tungkol dito, maglinis hanggang tanghali, at lumabas lamang pagkatapos ng tanghalian. Paglabas ko pa lang, narinig ko na ang, wow, na sigaw ng bata. Lumapit ang dalawa para tingnan, at sumakit ang ulo nila sa eksenang nasa harapan nila. Nakita ko na si Tuan Chuan ay nakaupo sa isang maliit na bangko at umiiyak, at sa tapat niya ay isang babaeng nagngangalang Xiao Ziner, na ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang dibdib, na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bakit ka umiiyak? Malaking bagay, babayaran kita ng larong chess. Anong big deal? Galit na sabi ni Xiao Ziner. Manloloko si kuya. Masamang tao si kuya. Sigaw ni Tuan Chuan. Nagmamadaling lumapit si Yefan at nagtanong, ano ang problema? Tuan Chuan, binubuli ka ni kuya. How could I bully her? Naglalaro ako ng chess sa kanya, ang ganda ko. Tumanggi si Xiao Ziner. Ngunit niyakap ni Tuan Chuan ang hita ni Yefan at umiyak ng malungkot, sinunog ni ate ang mga dama. Malapit nang manalo si Tuan Chuan. Napatulala sina Yefan at Duyuner nang marinig nila ito. Walang tao. Nakipaglaro ng pamato sa isang 5 taong gulang na batang babae at sinusunog ang chess kapag natalo siya. Ang punto ay, ito ay isang malaking pulutong. Sa kabutihang palad, lahat ay abala sa kanilang sariling negosyo. Tinatayang walang pumapansin sa chess activities ng dalawa. Kung sila ay nakita ng iba, hindi sila dapat ituring na haunted. Namula si Xiao Ziner at sinabing, hindi ko sinasadyang naon ang ignition. Okay, Xiao Ziner, kinumbinsi kita, how are you so competitive? Ikaw ba? Kapag nagmamaneho, kung sino ang mag-overtake sa kotse mo, kailangan mong sunugin ang sasakyan. Napabuntong hininga si Yefan. Kumurap si Xiao Ziner at seryosong sumagot, karaniwang gumagamit ako ng magaan na enerhiya at hindi ako nagmamaneho. Masyadong mabagal ang pagmamaneho sa lungsod. Are you talking about this? Who cares if you drive or not? Naramdaman ni Yefan na nakikipag-usap siya sa mga itik. Niyakap ni Duyuner si Tuan Chuan, nanginginig habang inaalo, Tuan Chuan huwag kang umiyak, kakain tayo ng hapunan, huwag kang iiyak. Kung iiyak ka, hindi ka magiging maganda. Niyakap ni Tuan Chuan ang leeg ni Duyuner, humihikbi ang maliit niyang mukha sa mga hinaing, ang mabilog niyang mata ay tumingin kay Xiao Ziner ng napakalungkot, ayaw ni Tuan Tuan sa kapatid na iyon. Humph! I still hate you. Bakit ka umiiyak? Hindi kumbinsido si Xiao Ziner. Matapos sigawan ng ganito, napaiyak na naman si Tuan Chuan ng, wow! Sumabog ang ulo ni Yefan, Xiao Ziner, pwede bang itigil mo na ang pagkagalit sa isang batang babae? Paano ka? Ako. Wala akong sinabi tungkol sa kanya, napakaliit na bagay, bakit iiyak? Nakaramdam ng hinanakit si Xiao Ziner at walang gana na sinabi, aalis na ako, hindi ako pupunta dito. Hindi talaga masaya. Humph. Pagkatapos magsalita, tumakbo palabas ng gate ng orphanage si Xiao Ziner at agad na nawala. Nagkatinginan sina Yefan at Duyuner, at naguguluhan din sila sa babaeng ito, at hindi nila alam kung bakit siya pumunta rito. Sa sandaling ito, napansin ni Yefan kung ano ang nangyayari, at mabilis na inabot at nakatanggap ng isang sulat mula sa labas. Malinaw, nakalimutan ni Xiao Ziner na ibigay ito sa kanya, kaya binaril niya ito pabalik. Binuksan ni Yefan ang sulat at nakitang isinulat ito ng Dragon King, na sinasabi sa kanya ang tungkol sa itinerary ng SciTech Rating Conference, para hindi siya maka-absent.
Napabuntong hininga si Ye Fan, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang makilahok. Ngunit dahil pumayag siya, kinailangan niyang kagatin ng bala at puntahan ito, lahat na para bang makikipagkita siya sa mga matandang kapatid at matandang kaibigan. Pagkatapos ng tanghalian, tumulong akong maglinis muli sa hapon. Ang ampunan ay nakaramdam ng kaginhawaan sa loob at labas. Pagkatapos ng 3 linggo, magiging Chinese New Year na. Gusto ni Dean Lee na panatilihin sina Ye Fan at Do Yuner para sa hapunan, ngunit si Do Yuner ay pupunta sa paaralan upang maging abala sa pagmamarka ng mga papeles sa pagsusulit, habang si Ye Fan ay papunta sa lugar ni Ning Zimo. Opisyal nang sinimulan ni Ning Zimo na itama ang mga mapagkukunan ng Zizu Forest at pamilya ng Shangguan, at pagkatapos ay umalis para sa pamilyang Ning sa lalawigan ng Sichuan. Ang moral ng pamilya Ning ay labis na nabigo. Ang matandang lalaki na si Ning Gudao, ang lolo ni Ning Zimo, ay kailangang lumabas muli, at opisyal na ipinadala ang kanyang mga kamag-anak sa Huahay upang hilingin kay Ning Zimo na umuwi at talakayin ang usapin ng pagmamana ng trono ng Sword Alliance. Hindi kinaya ng pamilyang Ning ang pangalawang paghagis, at nagawang kaibiganin ni Ning Zimo ang pamilyang Son at ang pamilyang Dongfang, na naging dahilan din ng mga tao sa pamilyang Ning na magkaroon ng malaking inaasahan para kay Ning Zimo. Pagkatapos dumating ni Ye Fan sa Zia Tea House, sinabi niyang dumadalo siya sa isang pulong, ngunit talagang sinusuportahan niya ang babae. Pagkatapos ng lahat, ang pamilya Dongfang at ang pamilya ng Son ay talagang nagpadala ng mga tao upang makita ang mukha ni Ye Fan. Sa pulong sa Zia Tea House, tinalakay ni Ning Zimo at ng isang nakatatandang si Ning, na kanyang tiyuhin, ang usapin ng pagbabalik sa lalawigan ng Sichuan, at tinalakay din ang pamamahagi ng mga benepisyo sa pamilyang Son at sa pamilya Dongfang. Nang makita ng lahat si Ye Fan na nakaupo doon na naninigarilyo at umiinom ng tsaa, natural na ito ay isang hilera ng mapayapang kapaligiran. Pagkatapos mag-usap ng mga bagay-bagay, pasado 10:00 na ng gabi. Pagkaalis ng lahat sa tea house, bumalik sina Ye Fan at Ning Zimo sa kwarto ng babae. Ninger, na-pressure ka, pamayat ka, sabi ni Ye Fan, hinawakan ang mukha ng babae ng may awa. Bumagsak si Ning Zimo sa malaking kama, at tamad na sinabi, masarap magpayat, akala ko mataba ako kanina, at magpapayat ako habang abala ako sa panahong ito. Tiningnan ni Ye Fan ang umaalon-alon na figure ng babae, direktang pinindot ito, at hinalikan ang mapupulang labi ng babae. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.